Dalawang ube. Uy, excited po akong i-share ang food and travel vlog natin today. What can we do for you? Ilang sapin-sapin. Thank you. Thank you. Pancit breakfast. First time ko pong magtinda sa farmer's market kasama ang magkapatid na si Ate Irma at saka si Ate Elisa. Pero bago ako magkwento ng ganito kung anong ginawa ko, ipapasyal ko muna kayo para mag-enjoy na ang mata nyo. O nasa downtown Chicago po ako ngayon, ang ganda ng panahon. Day off po ni Ate Irma at saka ni Ate Elisa from selling their products sa farmer's market. Kaya ito, kikitain ko po sila. And guess where I'm gonna take you? The world's largest Starbucks. Located po dito sa Michigan Avenue, dito sa City of Chicago, Illinois. Sa buong mundo may 5 palapag po sila. At ipakikita ko sa inyo. Meanwhile, habang naglalakad ako, ipakikita ko na rin sa inyo yung mga tindahan na nakikita natin before I get to Starbucks. O dun po sa mga mahilig sa Harry Potter dyan, isang building na malaki po ito na punong-puno ng mga souvenirs and anything about Harry Potter. Okay, pasok na po tayo sa Starbucks. 5 floors po ito, so ipa-fast forward ko na ang ating video at pipiliin ko na lang po yung maganda na maaaliw kayo pag napanood nyo. Ito po ang aming tagpuan ni Ate Elisa at saka ni Ate Irma for just a snack, and then pagkatapos po nito, babalik na tayo dun sa farmer's market. May sariling daanan yung mga baked goods nila na umiikot from the first floor until the 5th floor. Tignan nyo po yung gilingan ng kape. Sa dami ng tao na pumupunta rito on a regular day, talagang sako-sakong kape ang talagang mauubos nila. Ngayon lang po ako nakakita ng Starbucks na may mga damit ding tinda. Panik na po tayo sa 2nd floor. Would you believe, Lunes ko po ito sinushoot at napakaraming tao. Ang hirap ng makakuha ng table dito. Okay, 3rd floor na po. Para pong pataas ng pataas, padami ng padami yung tao. Actually, ang meeting place po, nakakuha ng table si Ate Elisa sa 4th floor. So ito, dadaan muna tayo. Sa wakas, nakarating na po ako sa 4th floor. O teka muna, hanapin natin yung magkapatid. Medyo nagugutom na po ako, so titingin-tingin muna ako ng mga baked goods nila dito Tsaka po yung mga customer na may dala-dalang pagkain, tignan nyo, nakakatakam eh. Eto na pala si Ate Elisa, umorder na, gutom na ako eh. Hindi po ako magko-coffee, iba ang o-orderin ko. Bukod dun sa baked goods nila, tignan nyo Espresso Martini, Double Matcha Margarita, Espresso Martini. Maagang gising po ito. Church muna Sunday morning po. Ito po ang St. Mary of the Angels Church located in Bucktown, Wicker Park area dito po sa Chicago. Catholic Church po ito.
Ang nagpatayo po nitong simbahan ay mga Polish immigrants. At that time, nung matapos po ito, 1920, nagkakahalaga po ang gastos nila ng $400,000 only. At kung mapapansin niyo po yung design, architecture ng simbahan, pattern sa Vatican Church sa Italy. Good morning! Maaga po akong nagising ngayon. Tignan nyo naman, naka-chef outfit pa ako. Excited po ako sa gagawin natin today. Pero bago po lahat yan, kung nagugustuhan nyo po yung mga videos na ipinopost ko, mga kaibigan, can you help me grow my channel by clicking the like below and also mag-subscribe na rin po kayo. Yan po si Ate Irma. Ate Irma Cuenca Price, taga Bohol. Oh, magse-set up pa lang kami. Maaga. So ito po yung ginagawa nila every week. 3 farmers market. Pero this time, nasa Wicker Park po sila. Pag summer po talaga, Chicago is blessed with a beautiful weather. Kaya maraming nangyayari dito. Isa na dito ang farmers market. Bago pa po dumami tao, ilalakad ko na po kayo, igagala ko na po kayo. Ito po yung fountain where the center of the park is. Hindi pa masyadong crowded, wala pang masyadong tao, pero mamaya-maya, nako, alam niyo po ba ang traffic ng farmers market na ito? Approximately 5,000 people ang nagbi-visit dito every Sunday. Kaya naman, ang dami-daming mga farmer stand na nagtitinda ng kung ano-ano. O ito po nakita nyo, yan po yung nagtitinda ng honey, fresh honey. Talagang yung real honey from Wisconsin. Lagi po akong bumibili sa kanila. Tapos eto, wala pang masyadong pila yan ha. But later on, punong-puno po ng tao yan because they really have some really fresh baked goods. Halos lahat po na nagtitinda rito and they sell organic stuff. Cheeses, syempre mga produce, kahit nga yung mga bulaklak na yan, organic din po yan. Tapos syempre may mga food stands katulad ng kila Ate Irma at Ate Elisa. Bibigyan ko muna po kayo ng backstory kung bakit ko nakilala si Ate Elisa at saka si Ate Irma. Every Sunday po kasi, lagi akong nagsha-shopping ng mga organic stuff, vegetables and other things sa farmers market. Minsan nakita ko, may mga Pilipino pala. Doon po nagsimula ang friendship namin. Sa kwento ni Ate Irma, pastry chef po siya at nag-umpisa tong farmers market business nila about 5 years ago during the COVID pandemic. Nagsimula sa mga online care package na siniship sa mga kakilala nila and then lumaki na ng lumaki. At ito nga, 3 na po ang farmers market stands nila. Okay, back to Ate Irma at habang ginagawa niya to para sa setup nila, kukwentuhan ko kayo dito po sa Amerika, medyo mahigpit ang regulations. Hindi po pwedeng kung nagtitinda kayo magluluto lang kayo sa bahay nyo pagkatapos dadalhin nyo sa farmers market at saka ititinda nyo. May mga regulations po dito. Kinakailangan kahit maliit na business kayo at you're dealing with food, kinakailangan po magluluto kayo sa isang commercial kitchen. Meron dito pong mga company na nagpo-provide ng mga ganon that allow small businesses to cook in their premise para covered sila. At meron pong mga ibang farmers market na mas stricto. Kapag ka nagbigay kayo ng listahan ng ititinda nyo, kung 3, kung 4, yun lang. Hindi pwede kayong magdagdag the following week. Exciting po ang gagawin natin mga kaibigan. Ito po ang mga paninda namin.
At ito, uubusin namin today. By the time na magsara po ang farmer's market, actually 2 hours before the closing of the farmer's market, simot ang tinda. Dalawang ube. Tatuin mo na lang. Next. Ilang sapin-sapin? Isang sapin-sapin. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Morning. Off from work? Yeah, I can see. What can we do for you? I had the pancit breakfast. Pancit breakfast. Do you want egg rolls with it? Yes, please. All right. All right. You want egg rolls too? Thank you. Thank you. Want ube too? Ube. This is ube crinkles. Hello, morning. All You want right. that too? Yes, Pwede. Banana, bread, Butang na din niya. ube. Mm-mm. Actually, kung mapapansin nyo, hindi pa po natatapos yung pagsa-setup nila ng kanilang stand, ang dami nang bumibili. We had the crinkles, pandan. Yes. Yep. Today, get up at 1:30. Alam niyo po si Ate Irma is Hotel and Restaurant Management graduate sa Pilipinas. Tapos nung pumunta sa Amerika, nagtrabaho sa mga hotels and restaurant, nagkaroon ng maraming training. So later on, they decided ayaw na nila noon, gumawa na lang sa nito. From one stand, naging 3 at ngayon ito na po, malaki na. Can you imagine, bago pa matapos yung closing ng farmer's market, ubos na ang paninda nila. And to my surprise, 90% po ng bumibili ng mga products nila, mga non-Filipinos, and they all like it. Selfie tayo, selfie. Ayos. Yun. Thank you. Welcome. Oh, magbe-break muna yung stop. Ang kanilang rice cake, ube rice cake. Sa madaling salita, lahat po ng paninda namin except for a few banana bread loaves na iilan may natira, pero lahat simot. Fast forward ko na po kasi the following day we all went out to lunch. O paano po mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. Sana po yung nag-enjoy kayo sa mga nakita nyo, nagsilbing inspirasyon po para sa inyo. Na kapag ka po may tiyaga, may nilaga, nakita nyo naman si Ate Elisa at saka si Ate Irma na nagsimula sa wala pero ngayon maayos na buhay. Nag-umpisa sa pansit tsaka sa lumpia, ngayon mariwasa. Hanggang sa susunod po, until the next travel video and food also. Ron Bilaro po!